Japanese player na aakyat sa entablado. Tinatawag namin silang mga santo ng Japanese martial arts. Magsimula tayo sa palakpakan. Halika, pakilabas ang asul na mandirigma. Mga santo mula sa Japan. Kaito Fukuda. Palakpakan natin para salubungin ang mga Chinese boxers. Imi Scholar Chen Changlin. Kumusta kayong lahat, mga manonood? Maligayang pagdating sa Emi Legend ng Sichuan Mi. Nasa Emisian Gymnasium na kami ngayon. Ako si Tony. Ako si Dongjiang Tao. Ang laban na ito ay isang super battle sa ilalim ng internasyonal na patakaran para sa kategoryang 59 kilo. Hinarap ni Chen Changlin ang manlalaro ng red side laban sa Japanese player na si Kaito Fukuda. Paghahambing ng datos ng dalawang koponan, kahanga-hanga rin ang record ni Chen Changlin. At ang huling kamakailang pagtatanghal ay talagang kapansin-pansin. Bukod pa rito, malaki ang naging progreso ni Chen Changlin kamakailan. Sa kabilang banda, ang kalaban niya ay ang isang Japanese na manlalaro. Siya ang may hawak ng real gold belt. Ito ay isang gold belt na may napakataas na antas ng prestiyo. Kaya ngayon, ang kalaban ni Chen Changlin ay napakalakas ng kanyang lakas. Tingnan mo, pagkatapos ng pag-akyat. Ilang rounds lang ito ng teknikal na palitan sa pagitan ng dalawang panig. Malinaw na si Kaito Fukuda, ang kalaban ni Chen Changlin. Mas mayaman ang teknolohiya. Parehong tinanggap ng dalawang panig. Batay sa mga galaw ng atake at kontra-atake. Ang mga galaw ni Chen Changlin ay medyo isang-dimensional. Isang teknik ng isang suntok o pag-atake sa binti. Pero sa pagtingin sa mga kalaban, maging sa opensa o sa kontra-atake, may tunog ng click, mayroon ding mga follow-up ng ganitong uri ng kombinasyon. Hulihin ang susunod na sipa. Isang galaw na sumisira sa sentro ng grabidad. Makikita mo na ito ay isang Japanese player. May background siya sa Muay Thai training. Makikita mo sa yakap niya. Mula sa kanyang medyo maayos na combo moves. At base sa bilis ng pag-usad. Ipinapakita rin ng estilong ito ang estilo ng ilang Japanese na manlalaro. Kilala rin ni Chen Changlin ang kabilang panig. Siya ang pundasyon ng pagsasanay sa Muay Thai. Kaya pinag-isipan din niya ito. Paano ka makakakuha ng kalamangan laban sa ganitong manlalaro? Sabi niya, kinokontrol niya ang distansya gamit ang kanyang mga kamao. Dahil ang mga teknik ng mga mandirigmang Muay Thai ay relatibong medyo mahina. Ngunit naramdaman naming mahina ang mga Muay Thai fighters sa kanilang mga teknik. Ngunit medyo, ito ay dahil masyadong prominente ang kanilang mga teknik sa binti at tuhod. Kaya medyo relatibo ang kanilang kakayahan sa boxing. Medyo mahina. Pero sa totoo lang, magagaling na Muay Thai fighters. Mga teknik sa kamao, mga teknik sa binti, at mga panloob na teknik. Lahat sila ay talagang kahanga-hanga. Napakahigpit ng ganitong Muay Thai defense. Tapos, bigla na lang, sinuntok niya ito. Ang mabibigat na suntok ng bawat galaw ay napaka-eksakto. Tignan mo ang mga pag-attack ni Chen Changlin. Lahat ng ito ay gawa ni Kaito Fukuda. Kontra-attack gamit ang mababang sweeping kicks. Paglikha ng distansya, kahit sipa o suntok ni Chen Changlin. Pag-atake gamit ang kamao. Nagtapos ang unang laro. Tingnan natin si Chen Changlin na walang pakialam. Atakihin gamit ang mga binti o suntok. Palaging inaatake ni Kaito Fukuda si Chen Changlin. Pagkatapos bumaba ang ritmo, palagi siyang nakakasipa gamit ang isang sweep. Napakahusay ng kanyang kontra-atake. Tuwing si Chen Changlin ang nag-umpisa ng pag-atake, palaging makakatanggap ng malinaw na dagok mula sa manlalaro ng asul na panig.
Tignan natin ang ikalawang laro pagkatapos ng simula. Muling tumaas ang bilis ng pag-attack ni Chen Changlin. Isang round ng palitan ng salita sa pagitan ng dalawang panig. Parehong mabilis maglaro ang dalawang koponan. Bumilis na ang takbo ng laban na ito. Pero tingnan natin ang pangalawang laro pagkatapos ng simula. Matapos tapusin ni Chen Changlin ang kanyang pag-atake, agad siyang umatras. O kaya naman ay agad silang mag-close pagkatapos ng atake. Parang may ginagawa sila na hindi nagbibigay ng ganitong mid to close range sa mga kalaban. Mahalaga ang kakayahang umatake ng tuloy-tuloy. Ito ang pagkakataon. Kontrolado pa rin ni Chen Changlin ang pakiramdam ng distansya. Tingnan mo, isa pang direktang sipa para kontrolin ang distansya. Pagpasok mo na, agad siyang yakap ni Chen Changlin. Gumawa ng mga yakap na galaw. Pero bago niyakap ni Chen Changlin, siya ang unang gumawa ng hakbang na ito. Parang pagkuha ng inisyatiba para atakihin ang isang galaw. O kaya ay agad silang lumapit. Hindi niya binibigyan ng pagkakataon ang kalaban para sa ganitong mga combo. O kaya naman ay umatras sila ng malayo pagkatapos ng labanan. Kaya nanood ako pagkatapos ng ikalawang round. Mga taktikal na ayos ni Chen Changlin. Gayunpaman, may ilang pagbabago na ginawa. Hampas sa tuhod. Iisa lang ang uri nila, lahat ay tungkol sa pakikipagkompetensya. Anong klaseng pagsisikap iyon? Mula sa pananaw ni Chen Changlin, ang pinakamalapit ay hindi sa kalaban. Paglikha ng espasyo para sa paggalaw sa malapit hanggang katamtamang distansya. Ngunit tungkol kay Kaito Fukuda, dahil marami na siyang lumaban sa Muay Thai. Kapag malapit ka na, alam mo na kung paano ito gawin agad. Dahil sa ugali ng muscle memory at taktika, agad na tayong lumipat sa segment ng pagyakap. Kaya magkaiba ang layunin ng magkabilang panig. Ito ay nagdudulot ng sitwasyon kung saan parehong magkabilang panig ay mahigpit na niyayakap. Napaka-epektibo ng front kick. Sa pagkakaroon ni Chen Changlin ng malakas na kalamangan, ang atmosfera sa mga manunood ay naging masigla rin. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang sariling teritoryo. Tingnan natin si Chen Changlin talaga. Pagkatapos mag-punch in, agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang kalaban. At ito rin. Sa asul na bahagi, magkasama ang dalawang panig. Sa tingin ko siya ay may malay. Upang kontrolin ang ulo ni Chen Changlin. Ito ang teknik ng yakap. Isang detalye sa proseso. CJ. Ang ikatlong round ng teknikal na laro sa pagitan ng magkabilang panig. Nagiging matindi ang bilis, tama ba? Dalawang sunod-sunod na suntok ang naitama ni Chen Changlin. Napaka-exciting ng laban ng dalawang koponan. Mataas ang teknolohiya. Maganda. Tignan mo ang front leg middle sweep ni Chen Changlin. Mabilis ang bilis. Palagi siyang unang umatak kay Chen Changlin. Ang teknik na ito ang pinakakaraniwang ginagamit. Tignan mo pagkatapos mong pumasok. Agad niya itong niyakap. Papasok sa yugto ng pagyakap. Obserbahan ang kamay ng asul na manlalaro. Tuwing magyakapan sila, gusto niyang tulungan ang ulo ni Chen Changlin. Ito ay isang teknik para i-flex ang iyong lakas. Ito ay dahil ang ulo ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kung ang ulo ay hindi basta-basta makakagalaw ng natural, may paraan ba para makontrol ang balanse ng katawan at hindi niya kayang magpakawala ng kapangyarihan? Sa unang laro, nakita natin na may first-hand advantage si Kaito Fukuda. Ang kombinasyon ng mga suntok at sipa sa katamtaman at malapitang distansya. Pero nagsimula kami sa ikalawang laro. Nag-adjust si Chen Changlin, alinman sa sobrang layo ng distansya, o kaya naman ay inilalagay sila ng napakalapit sa isa't isa. Hindi ka nito binibigyan ng espasyo para tuloy-tuloy ang mga galaw. Hindi ito nakakaistorbo sa espasyong ito, at bawat maagap na pag-atake. Tingnan natin ang click ni Chen Changlin, lalo na ang gitnang sweep ng harapang paa. Lahat ng ito ay napaka-epektibo. Ngayon ay ikatlong round na. Si Chen Changlin ay lumalaban para sa prioridad ng pag-ataking ito. Tama nga, napansin ng referee na nang lumapit si Chen Changlin. Aktibo niyang pinangunahan ang kalaban sa ganitong yugto ng pagyakap. Kaya binalaan ng referee si Chen Changlin. Alam niyang ang kalaban niya ay isang Muay Thai fighter.
Naglakas loob pa siyang pumasok sa ganitong uri ng yakap at pagyakap sa kanyang kalaban. Dahil kapag pumasok ka na sa yugto ng pagyakap, ayon sa aming mga patakaran ng Free International, agad nakikilos ang referee at makikialam. Pagkatapos ng ganitong interbensyon ng referee, maaari ring palakihin ni Chen Changlin ang distansya sa kanyang sarili. Isang medyo angkop na distansya. Restart, ayusin muli ang atake. Sa totoo lang, maliit na trick lang ito sa mga patakaran. Long-range attacks, madalas makapunto si Chen Changlin. Kaya ngayon, unti-unting umatras si Chen Changlin. Upang ayusin ang distansyang ito, panatilihin ang long-range attack. Dahil dalubhasa si Chen Changlin sa front leg, ito ay mid to long-range sweep. At yung mga tuwirang suntok mula sa magkabilang panig, opensa mula sa midline. Kaya para kay Kaito Fukuda, nasa katamtaman hanggang mahabang distansya ka. Hanggat uma-attack si Chen Changlin, madali lang magtagumpay, at nang subukan ni Kaito Fukuda na lumapit, gagawa ng hakbang si Chen Changlin. Pumasok sa yugto ng end-to-end hug kasama ang iyong kalaban. Hindi ito ang kayang gawin ng kalaban. Espasyo at oportunidad. Kaya ngayon, ganito ang pakiramdam ko. Mga taktika ni Chen Changlin, naging matagumpay ang pagsasaayos. Iaanunsyo ko, ang resulta ng laban na ito. Nanalo si Judge No 1 ng 30 laban sa 27. Nanalo si Referee No 2 ng 29 tandang bawas 28. Nanalo si Judge No 3 ng 30 laban sa 28. Nagkaisa ang mga referee sa pagpapasya sa laban. Nagwagi si Red Fang.